You know, this soil conservation project that we are now undertaking with CropLife, with PSWM, with the Department of Agriculture, the ILG, and the DNR is an offshoot of the concerns of our PAPC in Quirino, where they observed that erosion is now very sobra na because of farming in sloping areas in Quirino. And so we called a meeting and in-involve namin ang CropLife, DNR, the ILG to see this problem. Kasi gaya sinasabi namin, ang mga rivers namin ay silted na. At ang pinanggagalingan naman itong mga areas na tinatamnan ng mais na which are steeply rolling. Not only in Quirino, Isabela, also in Cagayan. And so yan ang project namin ngayon with this group of people. We are now advocating contour farming while we are not asking the farmers to stop planting corn, rice or vegetables in these areas. We are encouraging them with the help of this group, CropLife, DNR, DA, the ILG, to practice contour farming in their respective farms. Ganun ang ginagawa namin. It will eventually arrest erosion because the topsoil has been disturbed already because of planting, because of cultivation. So every time it rains, the topsoil comes down, and the only way we know is to ask these farmers to practice contour farming. Ang mga farmer ngayon kasi pangkaraniwan nanggaling dun sa lulan, kaya kinakailangang matrain natin ng husto at maipakita natin sa kanila na sa kanilang technology na ganyan ay nakakasira tayo ng kalikasan. Ngayon, yun ang ating itatama. Yung pagkasira ng kalikasan, iiwasan natin yon para maging balanse. Kumikita tayo, pero napuprotektahan natin ang kalikasan. Nandito po tayo sa lugar ng Maisan. Ito po ay kaaani lang at sangayon ho sa ginagawang practice ng farmer ay dati pong mayroon ditong contour line na ginawa na nung araw, pero dahil nakakasagabal daw po hindi na sinundan, and then tinatamnan na lang ng walang contour line o walang tinatawag na control sa soil erosion. Kung gano'n ang mangyayari dito, darating ang panahon na bababa yung lupa at magkakaroon ng soil erosion, and then yung lupang dadalhin sa baba ay maaaring dalhin doon sa ilog, and then tuloy-tuloy hong makakarating yan sa Cagayan River, dire-diretso sa dagat patungo doon sa agad. Sa lugar pong ito na may slope na 18%, madali lang pong gumawa ng contour line, at ang contour line ho ay gagawin natin sa pamamagitan ng A-frame, at ang A-frame ho ay madali rin namang gawin. Ito po yung ginagamit natin sa paggawa ng A-frame. So mayroon ho tayong dalawang kawayan dito, more or less 2 meters bawat isa ang haba. At saka mayroon ho tayong pangatlong kawayan dito. Ito ho ay mga 1 meter ang haba. And then ito ho yung pang measure natin ng haba at saka sukat, tape measure. May tali ho din natin gagamitin dito. May pako at saka may martilyo. And then ito ho yung mabigat na gagamitin doon sa A-frame, na kung saan makikita natin yung center of calibration. Kasi magtuturo sa atin kung pantay o level yung control line. Mabalimit di ba ito? Kas patagsit. Ganito po ang paggawa ng A-frame. Una po, pagsasamahin natin o pagtutugtungin yung dulo ng dalawang kawayan na 2 meters ho ang sukat. So ipapako natin to ganitong pagpapako nito. Okay. And then pagkatapos, i-measure ho natin yung puno. Siguraduhin ho natin na ang puno ay 1.5 meters ang distansya ng mga paa. And then papako ho natin itong bara para ho mabuo yung tinatawag nating frame. So ganito lang ho ang pagpapako nito. Ganito po ang paglalagay ng baras. Ipapako mo ito sa isang
paa. And then pagkatapos doon, papako doon sa kabilang paa. Dapat ho siguraduhin natin na magkaparehas ang layo mula sa paa ng baras. So dapat ho parehas na dalawang sa dalawang paa. Ang A-frame ho ay kailangan nating patibayin at kaya ito ho ay tatalian muna natin pagkatapos pako. Ganito po ang pagtali dito para hindi ho gagalaw-galaw ito. So ito ho ang paraan ng pagtali nito. So, tatlong lugar ho ang gagawin natin ng na isi-secure natin ang pagtatali nito dito sa dulo ng A-frame. And then doon ho sa dalawang dulo ng baras. So ginagawa ho ito para maging matibay at hindi ho gagalaw ang A-frame habang ginagamit natin sa paggawa ng contour line. Okay, sa kabilang paa naman. Okay, ito na po yung nabuo nating A-frame. So, itsurang capital letter A. So ito na po yung gagamitin natin sa paggawa ng contour line, pero may kulang pa ho dito sa structure na ito, yung tinatawag na pabigat. Pagkabuo natin ng A-frame, ang kukunin naman ho natin, ang kailangan makita ay kung saan yung tinatawag na calibration center point doon sa baras. So ginagawa po ni Darwin ngayon yung pag-determine ng center point sa baras. Okay? So ganito po ang paggawa ng center point. So ito ang pinakagitna ng baras. Kasi yung calibration ng paggawa ng contour line. Okay, we have the center point or calibration point already. So ilalagay naman natin ho yung tinatawag na padagsin or yung pabigat ng A-frame na kung saan siya magtuturo sa atin kung saan yung pantay-pantay na level ng contour line. So kompleto na po ang ating A-frame and ready na po tayong gumawa ng contour line. Sa una po, bago magsimula ng ating maggawa tayo ng contour lines, ang una-una, hahanapin muna natin, maaaring sa gitna ng ating bukid, kung alin ang pantay-pantay ang pagkakaislog, yung pare-pareha sa pagkakaislog ng lupa. Ngayon, magmamarka tayo ng isang stick sa itaas. Doon sa pagkakamarka ng isang stick na sa itaas na yun ang unang-una natin gawing contour lines, doon tayo magsisimula na maggawa ng unang contour lines. Kukunin muna natin yung magagawa tayo ng pakaliwa, then pakanan. Ngayon sa susunod na contour lines, pupunta tayo sa ibaba. Hahanapin natin yung eye level na pagka tayo nakatayo, ang eye level natin ay almost 1.5 meters. Katulad ko, ang height ko is 165 cm, almost 1.5 ang tapat ng aking mata. So ang difference ng elevation na doon sa susunod na stick natin is 1.5 meters. So ngayon mag-i-establish ulit tayo ng pakanan at pakaliwa. Ganon din po yung susunod. Sisilipin ulit natin yung ating eye level na 1.5 meter. Tapos pwedeng
magagawa ulit tayo ng pakanan at pakaliwa. So ganito po ang paggawa ng contour line. Mag-uumpisa po tayo sa mataas na lugar ng ng bukid pababa. So ngayon ho, tandaan lang natin na dapat yung pabigat, yung tali o string ng pabigat ay nandun sa gitna ng calibration point. And then unang gagawin natin, kung nasa gitna na yung calibration point, yung unang paa ng A-frame, lalagyan natin ng tulos ng kawayan. Ganon din yung kabilang paa para yun ho, doon tayo mag-uumpisa ng paggawa ng contour line. And then, ipapaibot ho natin ang A-frame. And then, hahanap ulit tayo ng lugar kung saan ang pabigat ay pupunta doon sa pinakagitna ng calibration point. And then, lalagyan ulit natin ang tulos ng kawayan dito. And then, tuloy-tuloy nating ipapaibot yung A-frame. Okay, paibot again. So ito, nakikita nyo itong mga kawayang tulos na ito na may banderitas. Ito yung linya ng contour line na kung saan gagawa tayo ng tinatawag na pilapil ng contour line. And ito ang magsisilbing guide o reference natin sa paggawa ng contour line dito sa lugar na ito. Kita nyo na mula dun sa dulo hanggang dun sa may A-frame ay hindi ho diretso. So, ibig sabihin, paggawa ng contour line sa isang lugar ay ganito ho ang itsura. Hindi siya talagang diretso. Nakikita nyo po yung tulos ng kawayan to sa bandang itaas. Yun ho ang ginawa nating unang contour line. Ngayon ho, gagawa naman tayo ng pangalawang contour line. At dito sa kinakatayuan ko ngayon, ito ho yung tinatawag na eye level kung saan gagawa tayo ng pangalawang contour line mula doon sa unang contour line. So, mapapansin nyo, dito sa kinakatayuan ko kung saan tayo magtatayo ng pangalawang contour line, eye level ho yung distansya natin mula doon. And then ito ngayon ho yung umpisa ng pangalawang contour line at ito na po yung ginawang contour line natin. Patungo doon, dire-diretso, gumagawa pa po si Darwin doon ng contour line sa bandang dulo. Kapag yung ang ating contour lines, kapag kasi ay medyo patag, malalapad yung ating contour lines. Ngayon, kapag yung tumatarik yung slope, medyo lumalapit yung ating contour lines sa isang side. Ngayon po, makikita nyo ngayon ang pinag-anihan ng mais. At ito pong pinag-anihan ng mais, dapat na hayaan na lang natin dito sa bukid para magsilbing natural mulch. And then ang iba po dito ay kailangan nating ipunin at ilagay doon sa contour line na ginawa natin kanina. Yung ibahong katawan ng mais ay hayaan na lang natin dito sa ibabaw ng maisan. At nang sa gayon ho ay magsilbing mulch. At the same time, pwede na rin niyang kontrolin yung possible soil erosion kasi anytime na uulan, ito ho ay magsisilbing harang doon sa pagbaba ng lupa. And then sa ganito po, nire-recommend namin na sana wag na yung susunugin yung mga katawan ng mais, lalo na itong nasa contour line, nang sa ganun ho, makokontrol na niya yung possible soil erosion anytime na magkaroon ng ulan bago magtanim ng mais dito sa kabukiran ito. Ang vetiver, isa sa pinakamaganda na hedgerows. Kasi ang rooting system ng vetiver ay maganda ang rooting system ng vetiver. Ngayon, merong mga farmer na sinasabi nila, liliit yung kanilang area na tinataniman. Ngayon, nagkaroon kami ng modification.
nung una nga, ang ginagamit namin ay yung legumes. Nagkaroon kami ng modification. Tinanong namin yung mga farmer kung anong gusto. Gusto ba ninyo? Nagsuggest kami ng iba't ibang crops na gagawin naming hedgerows. Pwede na pineapple, pwede na lemongrass, na pakikinabangan din balang araw at may kikitain din sila doon sa kanilang hedgerows. Depende sa mga farmer kung anong gusto ng farmer, ganun ang aming ginagawa. Ito pong nakikita nating taniman ng mais na padaisis na lugar na ito ay may potential na magkaroon ng soil erosion kasi ito ay more than 20% slope na. And kung mapapansin nyo, may nakatanim na mga saging doon sa tinatawag na galis. And then may new galis na napo-form sa bandang gitna at ito ay potential na lumalim na galis. Kaya ang nakikita po nating magandang rekomendasyon dito ay magkaroon pa ng mga dalawang contour lines na babagtas dito sa bandang gitna at itaas nitong nakikita nating padaisis na lugar na taniman ng mais nito. Kinakailangan pong mailagay kaagad ito pagka ani ng mais, nang sa gayon ay bago magtag-ulan at bago magtaniman uli ng mais ay may nakalagay ng contour line dito para anytime na umulan at magkaroon ng taniman ay maharangan na ng contour line ang mga lupa na maaaring umagos at maagnas dahil sa ulan na darating bago magtag-ulan o habang may tanim na mais nito sa susunod na season ng mais sa lugar na ito.